Salamat po ng marami once again sa isa pong opportunity na maging blessing po sa umaga pong ito. First of all, pasalamatan ko po ang aking pong cousins, si Pastor DJ at saka si Ate Matet. Matet po, okay lang po bang malaman nyo kung anong tawag namin sa kanya? Kung ano pong tawag nyo sa kanya dito ay malalaman nyo ang katotohanan. Ate Matet po, mula po nung kami mga maliliit pa lang, sanay na kami sa Ate Matet. Hindi ko alam kung bakit Matet, pero ang cute kasing pakinggan Ate Matet. Ayaw na po naming baguhin yon kahit saan man. So, salamat po sa privilege na kami po ay makapunta dito. Kami po ni Mrs. ay naging bunga lamang din po ng ministry ng mga pastor. Actually po, ang amin pong generation nila Ate Matet ay 4th generation Christian na. Since yung amin pong great-grandfather ay nakakilala sa Panginoon dahil sa isang missionary na nagpunta po sa Philippines at sa biyaya po ng Panginoon, na-reach ng gospel yung amin pong family. Kami ni Mrs. naririto ngayon, ay nagta-travel po kami dahil nagbabalak po kami ulit na magbalik ng US para po makapag-update at may present po yung amin pong ministry ulit. Nag-aral po kami doon, nag-aral lang kami ng 4 years sa Bible School and doon na po kami nagpakasal ni Mrs. Nung sumunod po siya doon, hindi ko na po hinayaang ma-miss yung opportunity na pakasalan siya. Dahil po ako po ay 2 years course lang, siya po ay 4-year course. Ayaw ko po siyang iwanan doon, dahil pag naiwan po, maraming pwedeng mangyari. Alam niyo na po ibig ko sabihin. Kaya sabi ko nga, ay hindi ko po papalipasin ang pagkakataon. Kaya sa mga may pinagpipray po dyan, I suggest na hanggang may opportunity, may ino-open Panginoon ng door, ay grab natin, baka po mag-close na yung door, tayo ang magsisi. Ako po hindi nagsisisi, maraming pasalamat po ako dahil si Mrs. po ang binigay sa akin ng Panginoon. Well, anyhow, without any further ado, Tagalog, marami pong Tagalog, okay lang po yung English, Tagalog, okay lang po, So, praise the Lord, dahil na-inform ako ni Pastor DJ kanina na, Pastor, pure English mo dahil may Thai tayong friend na darating. Nagulat ako dahil matagal-tagal na po ako hindi nagpipreach ng pure English. At this time, ito po ay somehow merong connection sa inyo pong siniseries na message. Basahin ko po sa inyo ang text na binasa natin, but just only 2 verses from 27 to 28. And we will dwell on Matthew chapter 16 verse 24. Actually po, kapag may Bible po kayo, pwede nyo na pong ipitin. Luke 14, 27 to 28, and then mag-jump tayo sa Matthew 16, 24 later on after this scripture, this passage. The Bible says in Luke 14, 27, "Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it?" I entitled this message, "The Cost of Discipleship." Even Apostle Paul himself, he claimed himself as a disciple of Christ. Nasa kanya po kasi yung transition from being apostles to be disciples. Kasi po, nabuhay po siya at na-meet niya si Kristo. Noong time po siya ay sa Damascus, kaya siya naging apostle, and then namuhay siya. Namuhay siya, dala-dala yung testimony ni Kristo, being His disciple. So, napakaganda po na ito po ang ating tatalakayin sa umaga pong ito, and hope and pray na maging blessing sa atin. The cost of discipleship. Many of us, na maraming pagkakataon na misinterpret natin kung anong totoong ibig sabihin ng discipleship. Mostly, nung ako po ay nasa Sunday schooler pa lamang, akala ko ang discipleship, yan po yung pagsosoul winning, which is evangelism actually. Pero po, this time, ang discipleship ay napakalaki palang bahagi, napakalaki palang bahagi
ng buhay ng isang mananampalataya bago siya magpunta sa evangelism. Bago po tayo mag-share ng salita ng Diyos, bago po tayo matuto at matutong mag-disciple, mag-disciple ng ibang tao, kinakailangan nating maunawaan ito, the cost of discipleship. Sabi ng Biblia, for whosoever, which one of you, who he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it. The reason why kung bakit marami pong mga mananampalataya sa simula ng kanilang Christian life ay napakainit. Ano po? Do you remember how on fire you are nung kayo po ay mga bagong mananampalataya pa lamang? Di ba napakainit natin? Tapos kinalaunan, nakaranas tayo ng mga persecutions, nakaranas tayo ng struggles, and we tend to be lukewarm sa ating pong pananampalataya. The reason why is we don't count the cost. Nung nagsimula po tayo, hindi natin tinignan at hindi natin naunawaan yung halaga na kapalit ng pagsunod kay Kristo. Discipleship simply means following Christ. That is following Christ. The Bible says in 27, ulitin ko po, whosoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. Kung tayo po ay hindi matututong susunod sa ating Panginoon, we cannot be called as His disciple. Hindi po tayo tatawagin na isang disipulo. In this world, sa buhay po natin ngayon, Christians, we only have two options. Dalawa lamang po mga options natin. It's either to obey God or to disobey Him. Sumunod at maging pasaway. To be His disciple or to be His prodigal son. Dalawa lamang po. Wala po sa gitna, mga kapwa ko pumananampalataya. Mga kapatid ko sa Panginoon, I'm so glad na matatawag ko po kayo niyan. Nagpunta kami ng Malaysia and napakalungkot po dahil ang lugar doon ay halos wala kaming makita na makausap na tao, makitang tao, makasalamuhang tao na mayroong sign ng isang pagiging Kristiyano. Halos lahat po sila, kung hindi Hindu, Islam, nakakalungkot. But in this place, sa lugar po na ito, I'm so glad na mayroong nilagay ang Panginoon na simbahan and we can all call each other brothers and sisters in Christ. And the reason why, kung bakit ito po nais talakayin sa inyo sa umagang ito, ang cost of discipleship, ay samantalahin ang pagkakataon, hindi ko alam kung makakabalik kami dito ulit sa mga susunod na panahon. Pero nais ko pong ipaliwanag sa inyo, the real cost of discipleship. Ano po? A lot of us choose to disobey because we don't abstain from sin, lack of commitment, and dedication. Ano po? Ito po yung mga bagay na nawawala sa atin. Abstinence from sin, lack of commitment, and dedication. Anong nangyari? Bakit nasabi natin ito? These are the things that we've lost along the way since the early church. Look at the early church, ano po? They are ready to die for following Christ. Nakukuha niyo po ba yung, do you remember kung paano po magmula nung namatay si Kristo, naiwan ang mga apostles, nangaral si Apostle Paul ng salita ng Diyos at nagkaroon ng King Nero? Do you remember the history? King Nero at pinersecute niya ang mga Kristiyano. Those early church suffered persecution. Most of them, iniwan po ang kanilang mga lugar, kasama ang kanilang family, iniwan marami pong mga, to be extreme, ano po sa explanation ng Biblia, sa history, and scholar says, even the Book of Martyrs, nabasa niyo na po bang Book of Martyrs by John Fox? If you do not, don't read it, if you haven't read it yet, I recommend na basahin niyo po. Mag-i-ignite sa inyo pong buhay bilang isang mananampalataya. Magiging grateful kayo kung paano tayo nabubuhay ngayon bilang malayang mga Kristiyano. Even in Thailand, malaya kayo makapakinig ng salita ng Panginoon sa lugar na ito. So, ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ng mga ng kaaway ni Satan nung time na yon, pinersecute yung mga Kristiyano. Marami pong mga magulang, mga nanay, nabuntis, to be exact and a little bit specific, marami pong time na maraming mga bata, mga tao pinapakain sa leon. Katuwaan po yun ng Roman culture nung time na yon. And then may mga magulang, may mga nanay na buntis, nag-i-split po
hinatali sa kabilang kabayo, and then lalataguhin, and then pagkatapos po nung tatakbo yung kabayo hanggang mag-split po in half ang body ng isang nanay na buntis. Those were the times na tinest ng Panginoon ang buhay ng disciples. The more na nangyayari yun sa kanilang buhay, the more na dumadami sila. Mas lalo po silang nagiging mainit sa pagsunod sa Panginoon. Mas lalo po silang nagiging malakas sa kanilang pananampalataya. What happened along the way? Kung bakit sa panahon ngayon, marami sa mga mananampalataya ay naging complacent. Ano naging complacent? We have to be aware, We have to be aware that God is not demanding little from us. Pag hindi po natin ito maiunawaan at maiintindihan, sa kalagitnaan ng ating buhay bilang isang mananampalataya, magugulat na lamang tayo. Magugulat na lang tayo dahil ito pala ang buhay ng isang Kristiyano. Akala ko, pag ako ay naging Kristiyano, gagabay at tutulungan ako ng Panginoon, sasagutin ng Panginoon lahat ng aking panalangin. Even the deepest situation na aking hinihiling sa Panginoon, lahat ng bagay kaya kong ipaliwanag. Magugulat tayo sa kalagitnaan pag hindi po natin mauunawaan ang totoong cost ng pagsunod kay Kristo. Dakaw na po tayo. Babasahin ko po ang Matthew 16:24. Let us jump to Matthew 16:24. Matthew 16:24. Pagpaumanhin niyo po, dahil ang akin pong Bibliyang dala ay yung maliit at hindi po ako gamay sa Bible na aking hawak-hawak kasi aware ako na pag nag-cross country po dito, Malaysia, Singapore, ay hindi po gaanong inaalaw yung mga Bible. Pero this time ay nagiging familiar pa lamang po aking pagbukas sa Bible. So Matthew 16:24, the Bible says, Then Jesus said unto His disciples, ito po yun, tayo po yun, tayo pong mga disipulo ni Kristo, His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. He must deny himself, take up his cross, and follow me. Tatlong bagay na nais ng Panginoon sa atin. Una, i-deny natin yung ating pong sarili. Pangalawa, bitbitin natin yung ating pong cross. That we have to be decided. The moment na tayo ay sumunod sa Panginoon, anumang bigat, anumang hirap, buhay ang mayroong isang mananampalataya, maunawaan natin na kailangan nating bitbitin yung ating cross. And then, follow Christ. Sumunod ang sa Panginoon wherever He goes. We have to understand those three things. And God is demanding us those costs. Number one, we have to carry our cross daily. God is asking from us our body. Pastor, bakit body? Bakit yung katawan? Bakit katawan ang hinihingi ng Panginoon? The Bible says, He must deny Himself. The reason why kung bakit ang isang tao ay makasarili, because every part, every vein na mayroon tayo sa ating pong katawan, dumadaloy dyan yung dugo ng isang makasalanan. At yung dugong makasalanan na yan, saan man dumako yan sa ating katawan, sa kamay, sa paa, sa dila, sa mata, sa tenga, sa bibig, walang ibang gustong gawin yan kung hindi maging selfish. Maging makasarili. I didn't warn you, mga kapwa ko mananampalataya, that I'm grabbing this opportunity na maging blessing sa inyo at the same time, to challenge you, to remind us kung ano talaga ang buhay ng isang mananampalataya. And I have to warn you that somehow you have to fasten your seatbelts. Kung baga, medyo may kabigatan po ang aking pong ibabahagi sa inyo. And you have to be aware na po, kahit magalit po kayo sa akin, okay lang kasi sa susunod na mga araw hindi tayo magkikita. But this is plainly the Word of God. Precisely the Word of God. Nakikita nyo po ang amin pong attire ni Mrs. Kung inyong mapapansin, yung akin pong damit ay hindi pa gaano na plansya ng maayos dahil may dala-dala akong bata at hindi po kami ready na
na magkaroon ng attire na maayos sa church. But the reason why I'm standing in front of you right now is like what Apostle says in Corinthians. I am what I am only by the grace of God. For I came unto you first of all to deliver the gospel, which I also received. Ako po ay ilan nyo lamang delivery boy sa umaga pong ito. At ang dinideliver ko po ay ang salita ng Diyos. I don't have any authority other than His Word. So yun po ang akin pong daladala sa umagang ito. And please, wag po kayong magagalit sa akin. And I promise to be precise on His Word as I deliver to you His message. Number one, that God is asking from us is our body. Why do we need to give God our body? Because this body tends to be selfish. It has selfish desires. Selfish desires. Nais ng katawang ito na maging selfish. Umupo sa comfortable na lugar, diba? Umupo sa magandang couch, makapag-drive ng magandang sasakyan, comfortable. Lahat ng hinahanap ng katawang ito is comfort. Tama po ba? Magandang bahay, maayos na higaan sa gabi. Lahat comfort, maayos na temperature sa loob ng simbahan, sa loob ng bahay, sa loob ng office, saan man tayo magpunta. This body wants comfort. And if we won't be aware and we won't handle those desires, we tend to be selfish. Kung hindi po natin mapapangalagaan at ma-overlook, makokontrol ang ating pong sariling katawan, ang ating sariling desire, magiging selfish po tayo. Ang sabi po ng Biblia, he must deny himself. Kailangan araw-araw dalhin natin yung ating pong sarili doon sa krus and to be crucified. Araw-araw po natin i-crucify yung ating katawan. Ang sabi ng Biblia, dahil pag yan ay hindi natin pinako at hindi natin pinatay ang ating sariling desire, this flesh, ang laman na ito, lagi po yang mangingibabaw at i-overwhelm yung banal na spirito na nakatahan sa atin. The reason why we struggle to do the right thing and to sacrifice for the cause of Christ, most of the time we're selfish. Even in our ambitions in life, even in our goals in life, even in our plans for the future. Let me ask you this question. How many percent for your plans, for the ultimate purpose of your life, for your purpose in life, how many percent yung para po sa ating pong Panginoon? And the reason why marami po sa atin ang na nakakalimot dahil hindi natin inaamin sa atin pong mga sarili na ang katawang ito ay selfish. Ano po? We need to give this body to Christ daily and crucify it like Christ, to that cross daily. And because number two, it has sinful cravings. Una, kung bakit kailangan nating ibigay sa Panginoon ang katawang ito, for His selfish desires and sinful cravings. Kagaya nga po ng aking sinasabi kanina, araw-araw, lahat ng dumadaloy sa ating katawan, yan po ay, lahat ng dugo na dumadaloy sa ating katawan, yan ay walang nais gawin. Kung hindi impluwensyahan ang nais ng ating katawan na kundi gumawa ng kasalanan. The reason why, kung bakit nag-a-abound ang grace ng Panginoon, kung bakit kahit tayo yung mga Kristiyano, mga mananampalataya, tayo ay ligtas na at nagkakasala tayo at ang Panginoon ay ini-impart niya sa atin yung kanyang righteousness dahil po alam ng Panginoon na habang nabubuhay tayo sa katawang ito, magkakasala tayo. And that every part of your body wants to commit sin. Mapamata, mapadila, mapatenga, mapakamay, paa. Lahat po yan gustong gumawa ng kasalanan. Kung bakit araw-araw dapat tayong nananalangin, dapat nating nilalapit sa Panginoon yung ating katawan. Panginoon, for this day onwards, nais ko pong ipagkatiwala sa inyo yung aking katawan. Who of you
pray for that. Sincerely. Mayroon na po bang nakapanalangin sa inyo, sa Panginoon? Panginoon, tulungan niyo ako na ang katawang ito ay maialay ko lamang para sa inyo, maibigay ko lamang para sa inyo. Lahat ng bagay sa buhay ko, sa katawang ito ay maibigay ko sa inyo. Most of the time, we are not aware na kailangan natin gawin yon. Dahil araw-araw, andyan ang tukso, andyan ang kaaway, andyan ang dyablo na lagi tayong inaakit na gumawa ng mali. And the reason why, kung bakit tayo na-fall sa kasalanan is because hindi po natin nauunawaan. Nakakalimutan natin na ang katawang ito ay aalas ng dyablo sa atin pong mga buhay para po tayo ay malayo sa Panginoon. Sinful cravings, ano po. And pangatlo, our body, why we need to give this body to Christ daily as a cost of discipleship. This body wants to separate from God. This body wants to separate from God. Separation from God is one of the desire of this body. If we will look on Romans chapter 6, for the sake of time, hindi ko na po bubuksan at babasahin sa inyo. But the whole context of Romans chapter 6, just take note of that. Pwede nyo pong basahin mamaya. The whole context of that Romans chapter 6 is our separation from this body. Someday, kagaya ni Kristo, tayo ay mamamatay na kagaya ni Kristo. At ang katawang ito ay ilalagak, mabubulok. Ang sabi ng Romans chapter 6, kagaya ng isang buto, ito ay mamamatay. At bago ito mamunga, kailangan muna nito mamatay. Bago ito muling tutubo, kailangan muna nito mamatay. That is our body. That is the design ng mortal body natin ngayon, na tayo ay mga makasalanan. Dahil ang katawang ito ay hindi pwedeng mapunta sa kaluwalhatian ng Panginoon na may bitbit ng kasalanan. Ang katawang ito have to be, kailangan munang mamatay. Kailangan munang makagaya ng isang buto na mabubulok at mawawalan ng buhay. Alam niyo po mga kapatid, mga kapwa ko po mananampalataya, maybe we didn't realize most of the time na kung bakit pagka araw ng linggo, ang hirap bumangon. Ano po? Ang hirap bumangon. Kung bakit pag araw ng linggo, ang daming mga issue na lumalabas, problema sa mga bata, ano? Ang hirap mag-idilat ng mata, ang hirap maligo, ang lamig ng tubig, mas malamig ang tubig pag linggo kaysa sa araw ng mga working days. Tama po ba? Naobserbahan niyo po ba yan? Ba't mas malamig yung tubig pagkalinggo? Ano? Hindi natin na-realize that this body wants to separate from God. Ayaw ng katawan na ito na nandyan ka ngayon sa iyong upuan at nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng iyong katawan na nag-grow ka spiritually. At yung katawan na yan ay na-overwhelm ng banal na spirito na nakatahan sa atin. Ayaw na ng atin pong katawan. Because this body wants to separate from God. Kung bakit mayroong inaantok pag may preaching, kung bakit mayroong inaantok pag may Sunday school, dahil po yung katawan na yan wants to separate from God. Ang katawang ito, bago nito makasama ang Panginoon, mapapalitan muna ito ng glorified body. Hindi yung mortal body na yan na dala-dala natin ngayon, na pansamantalang tahanan natin ang ating bibit-bitin pag humarap tayo sa Diyos. Maraming nagtatanong at nagsasabi na, Pastor, pagdating sa langit, ito yung mga pilosopong Kristiyano, okay lang po ba magiging mabilis yung aking Tagalog na tuloy? Nakakalimutan ko. Ano po, okay lang po. Maraming mga Kristiyanong pilosopo na sabi, Pastor, pagdating sa langit, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng turo ng Sunday School, yung tinuturo nyo araw-araw magpupuri tayo sa Panginoon. Oras-oras, minuto kakanta tayo sa Panginoon. Makakasama natin yung Panginoon, tuturuan niya tayo, oras-oras, tayo magbe-praise and worship. Wala tayong gagawin doon kung hindi magpuri ang Panginoon sa Panginoon. Ang sabi ng mga Kristiyanong backslider, ang boring nun, Pastor! Boring! Boring yan, hindi ba? Ito nga lang, isang oras nga lang tayo mag-church.
Antok na ako eh. May mga pilosopong mga mananampalataya na ganyan ang isipan. Because they don't know, they don't understand that this body has to die first and to be changed in an incorruptible body. To be changed in glorified body. At ang nais ng katawan na ito na humiwalay sa Diyos ay ililibing. At pagkatapos papalitan ng katawan na walang ibang nais kung hindi magpuri sa atin pong Panginoon. Mga kapwa ko po mananampalataya, please take note of that. That someday, kahit hindi na tayo magkita-kita ulit, hindi man dito sa lupa, sa langit, magkikita-kita po tayo. At pagdating doon, walang sawa tayong magpupuri at magsasamba sa ating Panginoon. Someday, na kung saan mag-i-enjoy na tayong lahat, hindi tayo mapapagod kahit anong oras, kahit gano'ng katagal mag-preach at magturo ang ating pong Panginoon. But for a while we are here on earth, we have to be reminded that this body has to be crucified daily, so that this body, pag tayo po, ang buhay na ito, pag tayo ay maglilingkod sa Panginoon, we don't need to drag this body sa paglilingkuran sa Panginoon. Hindi natin ito bibit-bitin ng napakabigat. Kung hindi, pag ito ay patay araw-araw. Yun po ang explanation. Yun po ang purpose ng explanation na yon kung bakit kailangan natin ipako araw-araw ang katawan natin. Kasi kailangan nating hindi bitbitin yan sa paglilingkuran sa Panginoon. Has to die, deny himself, ang sabi ng Panginoon. First is our body. But what we have lost along the way, kung bakit itong bagay na ito ay nakalimutan natin. Abstinence from sin. Yan po yung ating nakalimutan. Yan po madalas ang hindi tayo nagiging aware. Hindi natin na-realize na paggising natin sa umaga, nakaabang na ang dyablo. At bawat moment ng buhay natin, humahanap siya ng pagkakataon na nalilangin tayo, na ma-fall tayo sa kasalanan. Yung alas niya sa buhay natin, ang katawang ito, na subject sa kasalanan. Yung alas na yan ay papaganayan ng dyablo. And the more we will dwell in temptation, the bigger chance na tayo po ay ma-fall sa kasalanan. The reason why, kung bakit hindi po tayo kung bakit nahuhulog ang isang mananampalataya sa kasalanan, dahil hindi po tayo umiiwas sa kasalanan. Didiretsahin ko po kayo, walang malakas at matibay at spiritual na mananampalataya na kayang talunin ang tukso. Wala po. Hindi natin kayang talunin ang tukso. Hindi natin kayang i-overcome ang tukso sa harapan natin. But the best way and the wise way is to abstain. Lumayo sa kasalanan. Paano natin maibibigay sa Panginoon itong katawang na ito? Layo tayo sa kasalanan. Piliin natin yung ating kaibigan. Piliin po natin yung ating mga pinapanood. Piliin po natin yung mga music na ating pong pinapakinggan. Piliin po natin yung ating pong mga pinabasa. Piliin po natin kung ano yung kumukuha sa ating pong oras. And if that is far from the Word of God, mga kapatid, mga kapwa ko po mananampalataya, you need to abstain. We need to abstain. Dahil kung hindi po tayo iiwas, imposible na may suko natin ang katawang ito sa Panginoon. Paglalaroan lamang tayo ng kaaway. And this desire, at yung goal ng dyablo sa buhay natin ay kanyang makakamit. Pangalawang bagay po na hinihingi ng Panginoon sa atin. Basahin natin ulit ang Matthew 16. Tama ba ba ako? Matthew 16:24. Then Jesus said to the disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, and take up his cross
take up His cross. Now, this speaks in our mind. At this time, we need to render God our renewed mind to carry His cross. Commitment is what we have lost along the way. Commitment. Ang pag-take po ng cross, ang pagbitbit ng cross ni Kristo, lahat ng bigat, lahat ng pagsubok, lahat ng bagay, anuman, gaano man kabigat yan, gaano man kapangit yan, gaano man katigas yung cross na yan, pag tayo ay nag-decide, binitbit yan, we have to be committed na hindi natin ito bibitawan, anuman ang mangyari. We have to be committed na anuman ang mangyari, anuman ang pagod natin, anuman ang hirap niyan, we have to be committed that no matter what, we will carry His cross. And how to do that? That requires our mind. Requires our mind. Alam niyo po, ang stronghold ng kaaway ay hindi naman nagsisimula yan sa puso eh. Hindi po yan nagsisimula sa puso. Ang stronghold ng kaaway ay nagsisimula yan sa utak ng tao. Bago ang kasalanan magko-conceive, bago po yan pupunta sa puso natin at ipapump sa ating puso, ng ating puso yung desire niya at dadaloy sa ating katawan yung dugo. Dadaan muna yan sa utak. At ito yung filtering station natin, utak. What you will allow here enters here. And what you don't allow here won't enter here. Mga kapwa ko po mananampalataya, this is one of the critical thing na dapat lagi nating winawatch. At dapat na sinusuko po natin sa Panginoon, our mind. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Ang sabi po ng Biblia, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung bakit hindi natin naiintindihan ang plano ng Diyos sa atin pong buhay, yung mga kaganapan na nangyayari sa atin pong buhay, kung bakit yung binibitbit natin yung cross ng Panginoon, at mayroong pagsubok, mayroong bagay na dumating sa atin na hindi natin ninasahan, the reason why kung bakit gusto natin ibaba. Because we don't have that renewed mind. Renewed mind. Hindi po natin maiintindihan ang plano ng Panginoon kung ang isip na ito ay hindi po natin nasusuko sa Panginoon. First of all, our thoughts. In Philippians chapter 4 verse 8. In Philippians chapter 4 verse 8. Kung ang napakahalaga po sa atin sa Panginoon, yung ating iniisip, ano po? Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi po ng Biblia, finally, my brethren, whatsoever is true, whatsoever is honorable, ito po dapat yung mga iniisip natin lagi. Ano bang renewed mind? Ito, renewed thoughts. Isa po ito, kung ano ba dapat yung laging pumapasok sa ating pong isipan. Whatsoever is honorable, whatsoever is right, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is of good repute, if there be any excellence, and if there be any worthy of praise, dwell on these things. Sa King James Version, ano po ang sinabi niya dito? Think of these things. Kung mayroon po kayo mga King James Version at kung ano po yung inyong mga version na ginagamit, think of these things, dwell on these things. The same, kung ano yung tumatakbo sa ating pong isipan, ay mahalaga sa ating pong Panginoon. Kung ano yung tumatakbo sa inyong isipan sa mga sandaling ito ay mahalaga sa Panginoon. Pwedeng na andito ka pero yung isip mo ay malayo. Pwede po yan. Nangyayari yan sa akin minsan. At aminin man natin sa hindi, pwede nyo sabihin sa sarili nyo, hindi nangyayari sa akin yan. Pero alam nyo, kung nangyayari yan sa inyo, na nasa simbahan kayo pero lutang ang inyong isip, our thoughts is important from God. Kung nandito tayo ngayon sa bahay-sambahan, nais ng Panginoon na andito ka ng buo,
Ang iyong isipan ay naandito, hindi sa trabaho, hindi doon sa gagawin mo mamayang hapon. Kalimutan mo yun at nais ng Panginoon, naandito ka. At ano man ang bagay, pagkatapos ng simbang ito, pagkatapos paglabas natin sa pintuan ng simbahang ito, ano po, ang bawat papasok sa ating isipan ay mahalaga sa Panginoon. Whatsoever things are honest, whatsoever things are honorable, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, are good repute, think of these things, ang sabi ng Biblia. Ito po dapat yung ating iniisip. Hindi po yung issue sa current issue sa mundong ito na kung minsan hindi naman nakakatulong sa atin. Hindi po yung prinsipyo ng mga sikat na influencer ngayon sa social media na dapat lagi nating in-entertain. Ano po? Hindi po yung mga bagay na sa buhay ng ibang tao at yung mga bagay na sama ng loob natin, yung iniisip natin sa ibang tao na kung saan tayo naman ang lugi. Ano po? The more na tayo ay nagkikimkim ng sama ng loob sa ibang tao, ang pinaparusahan po natin yung ating pong mga sarili. Ano po? Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung inaalaw natin na papasok sa isip natin, yun po yung papasok sa ating pong puso. Stronghold is right here. Ang outcome ay nasa puso. Alam niyo po mga kapwa ko mananampalataya, if we won't focus, hindi tayo magiging sober at vigilant sa bagay na ito, ano mang ipasok ng diablo sa isipan natin, i-entertain natin. Pero this is the guidance na sinabi ng Panginoon. Ito po yung sinabi ng Panginoon na dapat nasa isip ng isang mananampalataya. Walang iba kung hindi ito po. Ano po mga kapwa ko mananampalataya? In Philippians chapter 4 verse 8, ito po yung mga bagay na dapat nating iniisip. Sa pangalawang bagay, renewed mind, ang sabi ng Panginoon, in Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi ng Biblia, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down in the right hand of the throne of God. One of the important thing kung bakit yung isipan natin ay binibigay natin sa Panginoon as a cost of discipleship, kailangan at nais ng Panginoon yung atin pong atensyon. Yung atensyon na sa Kanya lamang nakatuon. Ang sabi po ng Biblia, Romans chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung bakit po tayo nawawalan ng interes sa paglilingkuran sa Panginoon, hindi kagaya ng dating tayo ay mananampalataya, dahil hindi po nakafix yung ating pong atensyon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Alam niyo po, ang heartbeat ng spiritual life ng isang mananampalataya is that joy of salvation. Kung yung joy of salvation ay mawawala sa buhay mo, what do you mean, Pastor, mawawala? Magiging over-familiarize ka dyan. Please, huwag mong hayaan na sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isipan, maging over-familiarize ang message ng gospel sa buhay mo. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross, that's the gospel of Christ, preaching of the cross, where Christ died for you, is to them that perish foolishness, para sa mga hindi mananampalataya, para sa mga mangmang at hindi nakakakilala kay Kristo. But to us that are saved, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 18, sa ating mga ligtas, it is the power of God. Ito po ay kapangyarihan ng ating pong Panginoon para sa atin. And if we will forget kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, we will lose that power and that joy of salvation. Mawawalan ka ng gana. Mawawalan ka ng interes sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon.
Mawawalan ka ng interes na isakripisyo yung mga bagay at pagsaaksayahan ng panahon ang paglilingkuran sa Panginoon kung hindi mo aalalahanin at ipifix yung iyong atensyon sa krus ng Kalbaryo at sa ginawa ni Kristo sa buhay mo araw-araw. Bilang isang mga mananampalataya, ang message ng salvation ay hindi lamang po para sa mga unbeliever. Kung hindi yan ay para sa atin. Malinaw na sinabi ng Panginoon, it is the power of God to us that are saved. Ito po ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga ligtas. So let us be aware and let us be mindful na ang ating isipan ay dapat kasama yan sa mga bagay na binibigay natin sa Panginoon as a cost of discipleship. Hindi po pwede na yung puso lang, ay yung hindi po pwede yung katawan lang, kung hindi yung atin pong isipan din. And for the last point, ano po, ang sinabi ng Panginoon, in Matthew chapter 16, verse 24, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Follow me. Sa pagsunod kay Kristo, what we need is dedication. Dedication. And that is what we have lost along the way. Alam niyo po, mga kapwa ko mananampalataya, kung bakit marami po sa mga simbahan ngayon ay lukewarm, Actually, masaya po ako na nakikita kayo dito na kahit sa ganitong foreign country, maraming na inyo pong binibigyan ng panahon ang Panginoon. Nagkakaroon kayo ng focus at nagkakaroon kayo ng buhay na kaiba sa buhay ng kultura at sa buhay ng isang mga hindi mananampalataya. Mahirap yan sa isang foreign country. Pero praise the Lord dahil nagagawa niyo po yan sa biyaya ng ating pong Panginoon. But most of churches right now, and hindi po ibig sabihin yan at kayo ay mainit ngayon habang buhay kayong magiging mainit. Pwede pong mangyari na in the long run, from now, ay makakalimot kayo. May darating na mga opportunities sa inyong buhay at mga pagsubok, mga kabigatan, mga struggles, at pwede natin isakripisyo yung paglilingkuran natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon. The reason why kung bakit maraming gumagawa ng mga bagay na yon, maraming nagde-decide na isuko ang paglilingkuran sa Panginoon kaysa sa mga material na bagay, is they have lost their dedication to the Lord. Ano po? Dedication is what we have lost along the way. Hindi po kagaya ng mga dating mananampalataya ng early churches. Sila po ay dedicated. And that requires the third cost, our heart. Yung ating pong mga puso. Dapat po, dedikado tayo, buo yung ating loob na pag sumunod tayo kay Kristo, susunod tayo. Dapat po, buo yung ating loob na hindi man natin maintindihan lahat ng bagay. Buo yung ating loob na mawala man lahat ng bagay, maisaalang-alang man lahat ng bagay, trabaho, career, ari-arian, material na bagay, may sakripisyo man ang ating pangarap, may sakripisyo man yung ating pong buhay, buong buhay. We have to be dedicated. Buo yung ating loob to follow Christ. Kasi ang pagsunod kay Kristo, hindi po laging patag ang daan. Hindi yan laging patag. Pinag-aaralan ninyo ngayon yung mga naging buhay ni Apostle Paul. Kasama po yung mga kanyang pong mga sumunod sa kanya. And that follows hanggang sa panahon natin ngayon. Wala po tayong pinagkaiba sa buhay na naranas ni Apostle Paul at buhay na dinadanas natin ngayon. Alam nyo, ang buhay ni Apostle Paul, hindi laging magaang. And in fact, naging worse po ang kanya pong buhay
nung siya ay nag-decide magsuko ng buhay sa Panginoon. But we understand, nagpatuloy siya because he has this thing, dedication. Kailangan po maging dedicated tayo. At itong pusong ito ay ibigay natin sa Panginoon. This is what God wants. Our heart. It is in order to follow Him. You could be in the church, mga kapwa ko mananampalataya. You could be here right now. But your heart is not here. Paano mangyayari yun? Pastor, hindi naman po ako backslider. Pero yun po ang backslider. Hindi porket wala ka sa church, hindi porket nandito sa church, hindi ka na po backslider. Mga kapwa ko mananampalataya. Nagsisimula po ang pagbabackslide ng isang mananampalataya at pagtalikod sa Panginoon, pagkawalang gana sa paglilingkuran sa Panginoon. Nagsisimula po yan sa misinterpretation kung ano ang totoong ibig sabihin ng backsliding. Pag nawawalan ka na ng ganang mag-pray, pag-gising sa umaga, ayan na yun. Pagkagaling sa trabaho, pagod sa buong araw, pag gumatulog, pagkalinis ng mukha, pagkaayos ng buhok, pagkaligo, pagkabihis ng damit, paghihiga ka na at makakalimutan mo na mag-pray dahil sa sobrang pagod, ayan na yun. Ayan na yun. Yan ay simula ng backsliding. Yan ay simulan ng nakakalimutan natin yung dedication sa pagsunod sa Panginoon. Pag gising sa umaga, malilate ka ng gising o kaya sabihin mo, aga kang gigising dahil marami kang gagawin, magpe-prepare ng iyong sarili, papasok sa trabaho. Alam niyo po, ang buhay ng isang foreigner, isang OFW, kung ano man ang inyong status dito, ang buhay natin ay laging hassle. Ano? Mahalaga ang oras sa atin, mahalaga ang oras sa inyo. I understand that. Alam ng Panginoon yun. Pero hindi porket andun yung bagay na yun, kakalimutan natin, unahin ang Panginoon sa bawat araw. Dahil dyan nagsisimula yan. That's why God wants our heart. Dahil sa kabila ng kahirapan ng araw, kung ang ating puso ay nasa Panginoon, kung ang ating puso ay hawak ng Diyos, kung ang ating puso ay nasa makalangit na pagnanais, ang ating magiging desire ay hanapin ang Diyos sa bawat moment ng ating pong buhay. That is why God wants our heart. Ang sabi po ng Jeremiah 17:9, kung yan ay hindi mo ibibigay sa Panginoon, ang puso natin ay deceitful above all and desperately wicked. Yan po ay mapanlinlang sa lahat at walang ibang nais kung hindi gumawa ng mali. Alam niyo po, mga kapwa ko po mananampalataya, hindi na tayo magdadwell sa bagay na yon. But to make this short, ito pong pag-uusap natin patungkol sa puso natin. Hindi mo kayang i-overcome ang iyong puso. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa niyan. Huwag nating pilitin na yung puso natin, tuturuan natin. Dahil hindi po natin yan magagawa kung hindi natin yan isusuko sa Diyos. Ang una natin gawin, isuko natin yan sa Panginoon. Paano? Paano natin yan isuko sa Panginoon? I-delight natin, yung salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At makita natin yung ating pong delight. Delight ourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang sabi po ng Biblia, kung ano ang desire ng ating puso, ibibigay yan sa atin ng Diyos. Ang kailangan lamang natin, mga kapwa ko pumananampalataya, i-enjoy yung bawat moment na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. I-enjoy yung bawat moment na tayo po ay nananalangin sa Kanya. And that way, kung ano yung atin mas pinag-aaksayahan ng panahon, doon may lalaan yung atin pong puso. And once again, kung ano yung paglalaanan mo ng panahon, magde-decide dyan, yung utak, bago yung pagdesisyonan ng iyong puso, bago maging desire ng iyong puso yan, papasok mo na yan sa isip. Remember mga kapwa ko mananampalataya, kinakailangan nating maibigay at maisuko itong pusong ito sa Panginoon dahil kung hindi, lilinlangin po tayo niyan araw-araw. Araw-araw tayong lilinlangin yan. Sa pangarap natin, sa ambisyon at goal natin sa buhay, sa karir natin, sa pamilya natin.
lilinlangin tayo niyan. At ililigaw tayo niyan ng ating pong layunin. So we have to give God our hearts. We have to bring back that dedication once again that we have lost along the way. For our conclusion, ano po, balikan po natin ang 16:25. Hindi po porket conclusion ay tapos na po tayo, ano po, pero malapit na po tayo. 16:25. Yung iba po ay nagigising na ng konti, yung iba ay nagkakaroon na ng diwa, ano? Dahil conclusion na. Ay, conclusion na. Ano, pero hindi po ibig sabihin yun ay matatapos na tayo kaagad. Kaya pwede po kayo ulit antukin. Hindi, joke lang. Ano po. Verse 25. Alam niyo po, hindi po puro pahirap ang nais ng Panginoon sa atin. Ano? Hindi po puro suffering ang nais ng Panginoon. Hindi po ako naririto para i-remind kayo na magdudusa tayo bilang isang mga Kristiyano. Hindi ganoon, ano po? Hindi ganoon ang akin pong nais kung bakit ako na parito. Alam niyo po ang kwento kung bakit ang kwento namin ni Mrs. ay bago kami napunta rito, nagkahiwalay kami niyan sa bus pauwi dito. Dahil galing ng Malaysia, kung alam niyo po yung Larkin Central sa JB, Johor Bahru, hindi ko alam tamang pronunciation doon eh. Pero meron pong ticketing booth doon sa terminal na nagmamadali, hinahabol namin yung aming pong travel, and then yung aming pong booking, yung aming pong oras ng biyahe. Naiwan ko yung aking cellphone na napakahalaga. Dito po lahat ng aming accounts, lahat ng mga bank accounts, lahat po napakahalaga. Memories, mga pictures, lahat nandito. Naiwan ko sa ticketing booth at nakasakay kami sa bus, nakasakay na kami sa expressway papunta ng Kuala Lumpur, Clia. So, meron po yung 4 to 5 hours. Na-realize ko na wala sa amin yung cellphone. Na hindi ko hawak-hawak yung cellphone. At pag bumaba kaming lahat kami, posibleng hindi makaabot sa eroplano. Ang biyahe po namin ay 7:35 ng kagabi. Galing po ng Clia. Pero dahil nag-decide, dahil naiwan yung cellphone, I have to decide. Ito po yung isang mga napakahirap na desisyon na ginawa ko nung nasa biyahe. I will never forget yung biyahe po namin sa Malaysia. Iniwan ko yung aking pong asawa at yung 2 baby doon sa bus na yon. Bumaba ako at binalik ko yung cellphone. Sila nagdiretso doon sa Clia na alam ko malaki ang posibilidad na hindi ko sila maaabutan. Bibit-bitin ni Mrs. yung 2 yan nang malikot yung isa, yung toddler namin, papasok sa checking, immigration, bago sa gate, napakaraming bagay na gagawin at mahirap para sa kanya. At nag-aalala ako, syempre, dahil first time ko pong mahiwalay at hindi pa sa bansa namin. Hindi pa sa bansa natin, ano po. And then I realized, ang Diablo, gumagawa ng paraan. Kasi several times, si Ate Matet, si Sister Matet, kung gusto niyo siyang tawagin ganon, mas masaya, Sister Matet. Dahil sinabi niya sa akin na, Pastor, baka gusto mong magpahinga na lang pagdating ng linggo at si Pastor hindi niya mag-preach. Sabi ko, ate, nag-prepare na po ako ng matagal. Sabi ko, nakaready na ako. And I will try na ipag-pray ng maigi ang bagay na ito. And then, to make long story short, sila Mrs. nakasakay ng aeroplano at ako po ay naiwan. Naiwan ako. Nagtitingin kami ng booking, may mga 19 hours, 15 hours yung papunta ng galing AirAsia, pero nakakita siya. Nakakita po siya ng direct flight. Medyo mas mahal, pero mas sosyal. Malaysian Airlines. Mas malaki po yung lugar. Nakakita siya, nakarating po kami dito sa biyaya ng Panginoon. And then I prayed again. Panginoon, kung ito pong message na ito ay hindi nyo nais iparating sa mga kapwa po namin mananampalataya sa kanilang simbahan, ay hindi nais ng Diablo iparating sa mga Kristiyano doon sa lugar po nila, sa church nila, Pastor, huwag nyo hayaang magtagumpay ang Diablo. And then I prayed and prayed and prayed. Dumating sa time na nilagay ito sa akin ng puso, sa Panginoon ng aking puso, sa aking pong puso, to give this message to you, to remind you that God has something. Nung tayo po ay nag-decide na sumunod sa Kanya, hindi po bed of roses ang ating pong pagdaranasan. Hindi po laging comfort. And He is demanding from us
those great things. Pero whatsoever, ito pong verse 25 na sinabi ng Panginoon, for whosoever wishes to save his life will lose it. Ito po ang katotohanan. Kasi po, kung hindi nyo po ibibigay sa Panginoon ang lahat ng bagay na binanggit dito, yung iyong katawan, yung iyong isipan, at yung puso, mawawala po yung mga bagay na dinadamot natin sa Panginoon. And whosoever loses life for my sake will find it. Kung sino man po ang magbibigay sa Panginoon ng kanyang buhay at magsasakripisyo, ibibigay at pagkakatiwala sa Panginoon ang kanyang buhay, matatagpuan niya ito at masusumpungan niya ito. Ito po ang pangako ng Panginoon, na ang ating pong Panginoon, bago po tayo magbigay sa Kanya ng ating panahon, bago tayo magbigay sa Kanya, mag-alay sa Kanya ng awitin, ng magagandang tinig na mayroon kayo, hindi po kailangan din ng Diyos. Hindi po kailangan ng Panginoon ng ating pera. Hindi yan kailangan ng Diyos. Hindi po kailangan ng Panginoon ng ating pong mga ari-arian, ng ating pong mga material na bagay, ng kagandahan ng ating pong pagpapuri at pag-worship sa Kanya. Because even before, bago po tayo nalikha ng Panginoon, enough na ang mga anghel na napakagagandang boses para pagpurihin ng ating Panginoon. So what's the reason? Ano po? What's the reason kung bakit nais ng Panginoon itong cross ng mga ito? Yung ating buhay, yung ating katawan, yung ating puso at ang ating isip. What's the reason? Ano ang reason? I will illustrate unto you the life of Abraham and Isaac. Ito na po yung buhay at the greatest example, and I will end in this illustration. Alam niyo po ang nangyari, di ba? Si Abraham, kinausap ng Panginoon, nangyari ang kanyang anak at umakyat sa Mount Moriah, sa bundok na kung saan iaalay niya ang kanyang anak. Along the way, sinusubok ng Diablo yung kanyang katatagan at pagtitiwala sa Panginoon. Along the way, yung kanyang anak na hiningi sa Panginoon, na naging joy ng kanyang buhay, naging bumuo sa kanyang pagkatao, na kaisa-isang anak on his own age. Binigay ng Panginoon, and all of a sudden, kakatukin siya ng Panginoon, anak, akin na yan! Akin na yan! Ibalik mo sa akin yan! Pero hindi po nagreklamo si Abraham, tama po ba? Gumising siya ng maaga, at dali-dali umakyat siya sa bundok, iaalay niya na ang kanyang anak. Iaalay niya na ang kanyang anak. At nung sitwasyon na dumating, itinaas niya na yung pangalay niya, yung kanyang, tatapos sa buhay ng kanyang anak. On that perfect timing, nung buong buo ang kanyang puso, perfect timing, iaalay niya na ang kanyang anak. On that still small voice, tumawag ang Panginoon sa kanya. I have provided a lamb for you, a sacrifice for you. Nag-provide ng sacrifice ang ating pong Panginoon. Ano po ang nais ng Panginoon? Sa tingin niyo po, nais ng Panginoon sa buhay natin yung mga bagay na binigay niya sa atin? Sa tingin niyo po, nais ng Panginoon yung mga bagay na mayroon ka ngayon na binigay niya sa'yo? Sa tingin po natin, nais ba yan ng Panginoon? Kailangan ba yan ng Diyos? Kailangan ba ng Diyos yung mga bagay na mayroon tayo na binibigay natin sa Kanya? Hindi po! Ang kailangan ng Panginoon, yung tao, yung mismo. Walang iba kung hindi tayo na buong-buong ibibigay sa Panginoon yung atin pong buhay. Yan lamang po ang nais ng Panginoon, na tayong mismong Kanyang mga anak, walang ibang pipiliin kung hindi po siya. Kung hindi siya. The main purpose kung bakit po nabubuhay tayo dito sa mundong ito is not to worship God, not to sacrifice for God, none other than to give glory to God. Kung hindi sa bawat aspeto, bawat oras, bawat bagay sa buhay natin, nabibigyan natin ng glory ang Panginoon. And even on that smallest part of your life, nais ng Panginoon yung bagay na yan. Nais ng Panginoon yung bagay na yan. Alam niyo po, once again, hindi ko po alam kung
kung makakabalik pa ako dito. At makakapag-preach ulit. But I hope and pray that someday, mag-uusap-usap tayong lahat sa langit. Magkukwentuhan tayo kung ano yung naging buhay natin dito sa lupa, na naging masaya tayo dahil minsan isang araw natutunan natin na isuko sa Panginoon ang lahat ng mayroon tayo, even our life. Hindi po enough ang isip lang. Hindi po enough ang puso lang. Hindi po enough ang katawan lang. Ang nais ng Panginoon diyang lahat ng mayroon tayo. Magkukwentuhan tayo lahat at nasabi natin sa sarili natin, masasabi natin na tayo ay nag-enjoy sa buhay ng isang Kristiyano, even in our life here on earth. And if Christ gave His all, we have to do the same. Kung binigay ng Panginoon lahat ng bagay sa Kanya, we have to do the same. And we have to give our all back to Him. Mga kapwa ko po mananampalataya, mga kapatid ko po sa Panginoon, I hope and pray na tayo pong lahat ay magpatuloy sa ating pong pagsunod sa Panginoon. And that now we understand the real cost of discipleship. Hindi tayo titigil sa kalagitnaan, hindi tayo titigil at mabibigla sa mga bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon kung hindi maunawaan natin na maunawaan ang totoong cost ng isang pagsunod kay Kristo ay pagbibigay ng lahat ng bagay na mayroon tayo, mahalaga at maliit sa atin pong buhay. Salamat po ng marami at hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo and we will close in prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at mga pangyarihan sa lahat, we're so thankful for this morning, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil once again, you reminded us, Panginoon, for these things sa amin pong buhay, na ang totoong pagsunod kay Kristo requires a lot, Panginoon. Requires great things sa amin pong mga buhay. It requires our body, our mind, and our heart. Most specifically, Panginoon, everything we have in our life. Lord, help us to be specific, Panginoon, when we pray about surrendering everything to you. Help us to be specific in our prayer, that every time we pray, we will pray about giving our hearts and our minds and our body to you. So that we will be aware, Panginoon, na hindi po magkakaroon ng buwang ang dyablo para makapuntos sa amin pong mga buhay. Lord, I pray for every Christians right here, that would you please, O God, help us to enjoy, to find that joy in serving you. The real joy, O God. The real joy of serving you. And the real gratitude, the sense of gratitude of having you in our life as our personal Lord and Savior. Lord, thank you so much for what you have done on the cross for us. Panginoon, hayaan niyo po nawa, Panginoon, na sa bawat bagay na mayroon kami, maluwalhati po namin ang inyo pong pangalan. Piliin namin kayo sa bawat pagkakataon sa amin pong mga buhay. Lord, I pray, hayaan niyo pong mensahe nito ay manatili sa amin pong mga puso at isipan, and as they continue, Panginoon, ang kanila pong mga susunod na pag-aaral sa pagsunod sa buhay ni Apostle Paul, we have to realize, Panginoon, these things, the cost of discipleship. Salamat ng marami at pagpalain niyo pong bawat isa. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesus, naming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Marit na po tayo mga po.